Yes, I love you with the love of the Lord. Ating babatiin. Babati ka bilang kapatid. O babati ka bilang kapatid. Nakikita ko sa'yo si Kristo. Babati ka bilang kapatid. At ating yayakapin. Yayakapin ka bilang kapatid. O yayakapin ka bilang kapatid. Nakikita ko sa'yo si Kristo. Yayakapin ka bilang kapatid. At ating ibigin. Iibigin ka bilang kapatid. O iibigin ka bilang kapatid. Nakikita ko sa'yo si Kristo. Iibigin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Amen. Hallelujah. I hope that everybody is, you feel welcome to this morning. So as we continue to worship and honor the word of the Lord today, let us open our Bibles in the book of 1 Peter chapter 2 verses 21 until 25. It says, "To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judged justly. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. For you were sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul." Yes, indeed. We are only saved because of his amazing grace. And now let us clap our hands. Let us shout to the Lord. Let us sing with joy in our hearts that this is amazing grace. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King of all kings. And who shakes the earth? Who shakes the earth with holy thunder, and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is amazing love. That you would take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. Then I would be set free. All that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. Then I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
that you would take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, then I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. And hallelujah, this is only because of His amazing grace that we are able right now, and we have the reason to praise and worship His holiness. According to the book of Psalms chapter 99, verses 1 until 3, it says, "The Lord reigns, let the nation tremble. He sits enthroned between the cherubim. Let the earth shake. Great is the Lord in Zion. He is exalted over all the nations. Let them praise your greatness and awesome name. He is holy." Yes, indeed, the God that we are serving is holy and is worthy of our praises and worship today. Father God in heaven, tako sige ginudayawan sa siningaga. You are the great God who created heavens and earth, Father. You created everything through your words only, Father God. But the most special thing, Lord, you created us by your hands, through your holiness and likeness, Father. Tako sige ginudayawan sa siningaga, Father. Because you are holy, you are great, you are almighty, Father. Yan yung ginawari kami di subong. We are ready to kneel down. We are ready to humble ourselves before your holiness, Father. Thousands of generations will worship you, Father. Because you're holy forever, Lord. Gani Ginoo, salamat sa imo nga pagpanangga o Ginoo sa amon. Pamahagi sa imo himo sa ibabaw sa krus. Nga ikaw nagpasan sa amon nga mga cross. Ikaw ang nag-antos sa tanan nga mga kasakit, sa tanan nga paglatigo sa imo, Father, sa tanan nga mga tanan nga mga pilas, sa tanan nga mga unod, sa tanan nga dugo ginagawa sa imo nga lawas, Father. We are deserved all of that, Father God. But because of your holiness, because of your greatness, because of your amazing love, Father, and because of your grace, you redeemed us, Father God, at the cross of Calvary. Salamat. Yang di Ginoo, buligi kami nga magakanta kami sa mga pagdayaw sa siningaga. Napuno sa imo nga pagpalangga, na napuno sa imo nga grasya. Father, fill this place with your Holy Spirit, O Ginoo, sa siningaga. Cleanse our hearts and minds, O Ginoo. Purify us, that we will present our body before your holy throne, pleasing and acceptable, Father. Let this worship exalt your name, Father, on high. The only purpose today is kami magadayaw kang magadalahimaya sa iyong mga pasensya. All these things we ask in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Falling down in worship, sing a song of
stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, 'cause you are holy. Everyone say holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. You sing hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Lord, hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
Isaiah 53. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised and was esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Amay naman nga langit ko, nagapasalamat kami. Sinigatak na nga sa dinamay ang mga pagdayaw, paghimaya, pamalandong sa mga pulong, pangamuyo, mga pasalamat na patuhoy sa imo lamang. Paagi kay Ginoong Jesucristo ang among Diyos kag manuluwas. Although ang kalibutan celebrar sa pagsugod sa pagkansang kantusan sa among Ginoong Jesucristo. Apan Lord kabay pa nga ang celebration mangin totoo nga nasentro sa cross ni Kristo Jesus. Kag kami karon namay nga nagapamalandong sa mga pulong, ug di kami katapa pagkamaywa ang tanan mo nga mga kaanakan sa lain-lain nga mga lugar diri sa Pilipinas kag sa kaubusan sa kalibutan. Nagapanugyan kami nga ikaw gyud ang magabuylog sa tanan ng mga pagsimba karong adlaw kag sa mga pulong nga nagadalon sa imo alagad sa kapis ng kaalam kag kasidla sa gahom sa Banal nga Espiritu nga makabatik, mapaligon, ma-encourage, ma-motivate kag ang ngalan mo mahimay mapasidunggan sa among tunga. Padayon ka Lord sa pagupod sa amon, nagapanugyan kami nga ikaw gyapon mag-intervene sa among kalibutan, sa among pungsod Pilipinas nga napun-an sa kagamo. Sa pangkalibutan, Ginoo nga ara sa tensang inaway. Di kami maguntat sa pagsalig ng pagtuong ang pulong mo naghambal, you alone can put an end of war. Di kami maguntat sa pagsalig nga bisan pangkalibutan nga kapugday naging tungod sini nga mga butang. Apang imo pugay kay kaloy mangibabaw pagid sa among kinabuhi. Di kami karon adlaw nga mahimayan ka pasidunggan sa among pagsimba. Salamat sa pagpatawad mo sa among mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. The Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence.
Basahan ko sa iligay nun ang Filipos 2, salin sa 1, tugtog sa 4. Nagapaligon sa inyo ang inyong kabuhi kay Kristo kag nagalipay sa inyo ang iyagugma. Nagahiambitanay kamo sa Espiritu kag may kalulo kamo kag kaluoy sa isa kag isa. Ginapangabay ko sa inyo, lipayan ninyo ako sing bugos paagi sa pag-isa sa inyong mga hunang-hunang. Paghigugmaanay kag paghiusa sa Espiritu kag tinutuyo. Hindi kamo magmangin maiya-iyaw o kung magpadayaw-dayaw sa inyong mga ginahimo. Kundi magpaubos kamo sa isa kag isa kag hindi kamo maghunang-huna nga labaw kamo sa iban. Pagitaan ninyo ang kaayuhan sa iban kag hindi lang ang inyong kagalingon nga kaayuhan. Obtinin ninyo ini nga mga panghunang-huna nga iyaman ni Kristo Jesus. Salamat sa mga pulong kabay pa magagahom ini karon sa amon mga tagipusoon agi sa kalaan ng Espiritu sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us and grant us thy peace. Before the message of the Lord, let us hear the special number coming from Lanza family. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasama
salamat sa Gunong nag-unite ang family. Lansar tukunon ka alik ang nag-representa karon sa mga sa number ng grinder bagulang. Harap ako muna. Dalayaw ng Ginoo nga kami kay may araw na tanda ano, nang may bubunga nga ito nga hindi nakasilaw. Salamat. Nagasanto ginangatod pamaladungan karong aga no kay we will be talking about family bonding. Amen? Karon nga summer time niya, ang data gid niya sa mga pamilya niya, mga family reunion. Adto sa dagat, kain sa labas. Kung ano-ano pa nga mga butang nga mahimo lang ang gitawag nga family bonding. Inbasa ta ang ginambal ni Paul nga daw ano katawag sa isa ka panimalay nga naging-bugkos sa gugma sa Dios. I'd like to quote Psalms 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Muna ginambal nila sa Psalms 133 verse 1 sa King James Version. Atong pamalandungan ang kalabanan nga ginahandom sa mga panimalay nga amo ni siya ang antidote sa resentment sa mga pamilya halin sa bata, pamatanon o ayhan sa bata sa asawa o sa ano pa nga mga siblings. Kung nadumduman nyo atong Sunday School sa nagligad nga Domingo, we have been talking about ito overcoming addiction and obsession. Ito ginamalanta sa Sunday School, no? Kung paano ma-overcome, paano natin madaog ang addiction kag obsession. At ato natunan na wala na sa iban kita na hinganiban nga gamiton kundi amo ang pulong sa Dios. Amo na siya ang moderno nga balatian sa sosyedad. Dala sa social media. Sa social media, nagasirinakot na ang malaot kag mind. Nasalakot na ang negative kag positive nga mga information, fake kag true information. Muna nga ma-confuse na ang tao. Kag mayara man maayo mga butang in fairness, ano? Labi na sa mga laygay sa mga mag-asawa, nga amunin mo, nga mag-close ties. Sa mga bata, amo na, dumdumon nyo inyong mga inikanan, samtang buhay pa sila. Kaya wala kakabalo kung hanggang saan kayo kasama. Napanawagan ng mga bata nga ipakita ng ilang love, respeto, pag suod sa pamilya. Kaya naman, ang gadget amo ang nagapasiparar sa pagkasuod sa pamilya. Kahit maghiwag ka pa sa mga damo-damo nga reunion, hindi na mabatyagan ang family ties, close family ties, hindi na mabatyagan. Kung dito man kamo sa baybay, pag-abot dito, nanay, tatay, pamatanon, pag-abot dito po, kapot naman kamo dahil cellphone, kag magkatuto sigado, walang natubanding ako nga natabo. Madungan na kamo kaon dahil, kung kadali. Tapos kaon, balik naman to sa cellphone. Kung dito ka man sa imo balay, pamiliklan na muna, mayon yun. Pagka-abot dito, ang magyapon ang natabo. Wala man sinatabo nga, wala ka uyat cellphone kay mahambalangay, mahal, maano, wala niya. Mapalauli na lang, why natabo na iya, wala ginatabo kaya nga. Ang cellphone ang mong ginagabatawa, ang gadget ang mong ginagasabi na. It is a great blunder.
of the unity of the family or family bonding. Family bonding knit together in love of Jesus Christ. In the Bible, we learn that the two basic components of family is started from a man, woman. Tapos na, husband, wife. Tapos na, father and mother. Tapos na, grandmother, grandfather. And then resort siblings or offspring. Nagsugod gid sa lalaki kag babae. Nagsugod gid sa bana kag asawa. Nagsugod gid sa nanay kag tatay, lolo kag lula. Tapos sila mga kaliwat. Sa Genesis chapter 2:24, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. That is unity of husband and wife. It is more than a family bonding. It is intimacy, it is close intimacy sa husband and wife. Bayaan sa lalaki ang iyang nanay, kabayaan sa bayan nga nanay kag tatay, pag sila nga duha mangin-isa, kaunod. And Paul definitely emphasizing unity in Philippians chapter 2 verse 2. Pagkaman niya, be like-minded, having the same love, being of one accord and of one mind. That is unity. Unity of the husband and wife, unity of parents and children, and unity of the siblings. And even unity in the church. Unity in your workplaces. Unity in the business. Unity in schools, in universities and colleges. Unity all together. Kag aton makitaan sa kasulatan, that unity is characterized by, at least there are 4 things that unity is characterized. Number 1, mapaabot lang kag makamtan ta, ma-experiencean ta ang unity sa tanan nga area sa domestic responsibilities. Magsiling ta domestic responsibilities, nanay, tatay, mga bata, lolo, lola, dala pa na ang mga katulong. Domestic responsibility. Dala pa na ang master and servant relationship. Pag ina nga klase sa unity, family bonding, sa modern pagit nga term, good vibes, okay? Ano pa? Maabot lang na naton, ma-experiensyahan lang na sa panimalay kung may ara humbleness and humility or humility. The same thing, no? Humbleness, humility, meekness, isa na sila. Pagka mapailugsanon, balikan ta ang Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, we are talking about bonding or bondedness of the family. Especially the family of believers. Kung hindi makita sa mga hindi tumulo, dapat ma-demonstrate sa mga tumulo. Being united with Christ, and if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit of any tenderness and compassion, they then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit. Pag-abot sa verse 5, for it's obvious you look not only to your own interest, but also to the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Huptinin nyo ini nga nahuna, ngayara man kay Kristo. Ano ang unang-una ngayara kay Kristo nga huptan san pamilya, san panimalay?
ang pagkamapainubuson. Sa verse 5 or verse 6, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself. Bawa ining humbleness kabudlay, naging makita karon sa kalabanan. No? I am speaking generally. Kabudlay naging makita, bisan sa kabuhi sang mga tumulong. Kabudlay kung makita man galing pangwa, kabudlay ma-demonstrate at ma-appropriate sa pangsulod. Ang pagkapakainubuson, amalipol, unahan ninyo anay ang interest sang iban sang sa inyo. Kabigan ninyo nga maayo ang iban sang sa inyo. Grabe na, no? Kabudlay na. Kaya ang tendency ko ng tao wala si painubuson, una ginayayagig permits ninyo man mauna sa iban man. Notice ka mo kung may mga group pictures, inaiyahan, notice ka mo sila, kung may mga group pictures, paglanta mo sa group pictures, sino ginakuna mo ginapuntuliya ng pangitao na yun? Ang imo ginaipagulit ng pangitao na yun. Yan. Na-notice nyo? Basta group pictures, pangitao mo ginay ng imo. Oh. Never mind na ng iba niya. Buti, sugirin niyo ko kung buting na. Amo gina, ang pangitao mo unagin, ang imo ginitsura. Kunami ka kung ano, kunami ka, ay photogenic sa akin, ay kanami ka. See? Never mind ang iba. Pero sa humbleness siya, si Siling Nicole, kabudlay na niya. Kabudlay i-appropriate, kabudlay i-sabuhay. Nga unahon mo iban. Unahon mo ang kiris ng iban. So sa humbleness, i-demonstrate ni Ginoong Jesucristo ang pag-una sa kinahanglanon sa iban. Inuna niya hatag ang kabuhi sa mga makasasala katulad naton. Pag sila ni Paul, hukti ninyo ini nga una. Ano na nga una? Ang humble mind, hukta naton. Ang pagpakita sa pagpaubos sa aton, kaugalingon. Kaya kung may pagpaubos, madala na lang tanan nga gamuya. Tanan nga gamuya, madala na yan. Masulbad na yan kung may kasi-kasi nga po eh. No? Masulbad ang tanan nga gamuya. Pagsugo sa imo, tulog ka to dahil kay Juan, o siya ya, way brava. Pero kung may humbleness kaya ya, pagsugo, ara dahil wala na ito pagdapot kung sino ya. O, sige, tumanda yun. Keep your mouth silent, secure your mouth. Hindi na magsige ito, panghinabot sa iban. Kaya kung manghinabot ka, away ginagawa. Di kung may humbleness, wala ka nasing away. Linong ang panimanan. Number 2, right attitude. Verses 3 and 4, we have to maintain that right attitude. Like-minded, having the same love, being one in spirit, one purpose. Do nothing out of selfish ambition. Ano ng selfishness? Ang selfishness kagang bugang nag-aupdanay na. Nag-aupdanay kita sila. Hindi kin mapugdanay ang mga butanga gintuyo sang Diyos nga mo ato diya kabuhi. Right attitude. Ang word na attitude naghalin na sa pulong ang root words na gratitude, no? Right attitude. Kung ang imo huna positive, ang outcome sa baba mo sa ginahimo mo positive man. Kaya nag-una sa right attitude. Sa insakto nga mga kinaiyahan sa sulod. Kung ang kinaiyahan natin maisipon, hindi na takadumdum sa aton kaugalingon nga aton ipaubos. Nagaisip na lang kita sa iyasang iban. Kung wala nila nahimo. Kag ang tendency, maluwi ka sa kaugalingon mo, kay ikaw na lang ang nagahimo. Ang negative nga mga butang amo magasulod sa imo na kay wala ka sa right attitude.
Pero kung right attitude ang ara sa imo, ang positive nga una, amo ang maghahari sa imo kasing-kasing. Ay himuon ko ni nga voluntaryo, himuon ko ni nga may gugma, himuon ko ni nga sakripisyo, may sakripisyal nga paghimo. Because we have that right attitude. And of course, dire ginambal ni Paul ang comparison. Huktan ninyo ini nga una nayara man kay Kristo. Christ likeness. Ang kinaiya nga iya ni Kristo. Atong inbasa ta kay nasa Isaiah 53. Ang tanan nga ginhimo sa kay Kristo, ang balada, he kept his mouth shut. Ginhimo-himuan siya. Gintampalas siya. Ginbunal siya. Kung ano pa ng mga butang, ginhimo siya. Apang silindra, he kept his mouth shut. Wala gid siya nagbunga kag nagbalos bisan ano. Kining pulong Christ likeness, ang pagkabuhi katulad sa kinaiya ni Kristo, mabudlay na matabo kag mahimo sa kabuhi sa Kristanon kung wala siya sa humbleness. Ang isang pagkikabutan na nahimo ni Kristo dira, habang ni Paul Philippians chapter 2, gitawag nga servanthood attitude. Ang servanthood is equivalent to humbleness. Your attitude should be the same as of Christ Jesus, who being in the very nature of God, did not consider him equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant. Amo ni kalabanan, bisan pa sa mga kabuhi sa mga pastor, amo ni nakulang sa mga pastor ko kaysa nga ara ang ginatawag na espiritu sa competition, espiritu sa paisok-isok, espiritu sa padako-dako, pataas-taas, hasta sa field sa ihibalo. Hindi maligar nga may mga kinaiya sa mga pastor katulad siya. Apang hamba dire, kung servant ka, servanthood sa Greek ito ang dolos. Nga kung dolos ka, wala ka na right sa imo kaugalingon, kundi ang right na sa imo master, ang imo himuon. Amon ang meaning sa dolos. Naga-submit, naga-obey, sacrificially and voluntarily and lovingly, nagahimo sa mga butang na ginapahimo sa iya na master. Kaya silindre, taking the very nature of a form of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient even to death, and even the death of the cross. Mga kautoran, aton makita ang servanthood. Ang servanthood nagasuggest sa quality service para sa ginhimo ni Kristo. His willingness to serve rather than be served. His willingness to obey the command of his Father. Siling pag-andis ang saying, if you want to be great, you must be the servant of all. Gusto ka nga ma-great ka, you must be the servant of all. Pagpamangkot sa mga disciples, the Lord, sino ginandako sa ginarian sa Diyos? Ang nag-aalagad kung ang ginaalagadan. Siling sa Ginoo, ang nag-aalagad ang buong dako sa ginarian sa Diyos. Lover kita sa pagka-VIP. Kung may mga gathering, kung may mga kasal, kung ano pa dira, mga kahiwatan, daw ano kitang aton pagalingon, kanami isang feeling mo kung ano kaya sa VIP nga table, di ba? No? Sa mata sang tao, kanami ideal ang tawon, nga ara ka sa VIP, sa table sa VIP, kagang ara dira ng mga crew na ka-serve sa imo. Pero sa itululong sa Diyos, ang kintabig sa Diyos nga mataas, adto ang nag-serve, hindi ang kinaserve niya. Jesus came to serve and not to be served. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. So, servanthood suggests quality service, and real love gives quality time. Humbleness, real love, gives quality time.
Giving a quality time commitment is important. It is imperative. It is important. It is essential. Di lang ang serbisyo mo naging qualitative o quality, kundi ang imo time, ample time, enough time, quality time. Ang kalabanan karon nga nagakaguba ang mga panimalay, kay ang mga nanay wala tatay wala nag quality time. Wala quality time sa asawa, wala quality time sa kabataan. Ang nanay ang uman. May pinasita ay exempted na yung mga working mothers. Pero hindi gyapon exempted. Hindi gyapon mas nga ma-exempted kay working mothers ka. Mangita ka din sa panahon na makahatag ka sa imong quality time sa imong kabana, quality time sa imong mga kabataan. Kag sa imong mga bulaton sa balay, secondary na lang na. Pero ang kalabanan nga nagakatabo, nasulit. Quality time sa trabaho, kag wala na time sa panimalay. Kung isa ginalamu-lamo na lang ng sila, no time for love, diba? Katutuon na ba? Abita, nawalaw-law na, diba? No time for love, diba? Nagkatabo, ginabalang na no time for love na. Kaya sako na to sa trabaho, sako na sa gadget, sako na sa kudiin. Wala na sa time sa asawa, sa bana, sa asawa. And in many instances, of course, balikatan naman ang gadget na mo ang nag-grab sa opportunity na mahimo mo ang imo quality time sa iyong pagbalay. In many instances, addiction to gadgets grabs an opportunity to render quality and ample time to our immediate family members and relatives. Sa amon mga visitation sa mga panimalay, kung kaysa mawaya mo kami noon, magbisita kami sa mga panimalay ng mga pastor, ang pagpaabot ng panimalay, maka-istorya-istorya kadali, maka-pamatita ko lang mga prayer items nila. Pero patabot mo na ako nag-cellphone ba? So ka, mahuyat ka magsampar mo. Asa sa uli mo puli na lang ka, wala kang istorya na lang, ito ko prayer time mo. Sila din ang pastor, may dalang mga cellphone, mag-cellphone mo ito sigan, mag-cellphone. At wala, zero balance sigan, ano naman. Doon mo ginagakatabo mo. Bisan sa mga pamilya, tabakong nagkilitanay. Mahaling sa abroad na puli. Kaya tani, mabanding-banding. Walang gigyapong time. Ay kagidakan pag isang iPhone pagit. Ikaw na ano naman. Gidakan pag isang iPhone, nagsamot na gid nga wala time. Terrible na din. So mga kauturan, aware kita sini mga butang nga amo ang nag-grab sa aton opportunity to have that real or quality time. Unity and godliness is demonstrated in the families. Reminder na lang eh. Husbands, love your wife. Wives, submit to your husband. Children, obey your parents in the Lord. Father, provoke not your children to wrath. Servants, obey your masters. And masters, be gentle to your servants. Grabe na ang mga panundong, no? Family na, kag domestic responsibilities na. At ang bottom line is, ang tanan ng mga unity ma-demonstrate, balik na to sa humbleness and humility. Mga kauturan. Kabay pa, mapadumdum kita. Each member should be mindful. What I'm talking is the member family or family members. Each member should be mindful of an individual role in keeping sustainable and proper communication so as not to neglect important responsibility to maintain a healthy relationship. So as not to neglect responsibility and maintain a healthy relationship. And lastly, prayerfulness is enjoyed. Kahit ano pa lang ng mga effort na ginahimo mo, no? Kung zero ka sa pangamuyo, wala pa na power yapon. Kaya nagato kita, sino gani nagambal silang pare? The family that prays together stays together. Kung ato na siya i-paraphrase, dugangan ka, the family that prays together stays together, and the family that studies the Word of God together will live together and will live forever. Amen?
Ang panimalay nga nagaisa sa pangamuyo stays together. Nagapabiling mahiusa sila. Kagambal ni Paul, and everything give thanks, and everything by prayer and supplication with thanksgiving. So let us unite our family, let us maintain, let us foster, let us embrace our family bandedness. Sining panahon karon, hiusahan ta ang pag-away sa aton problema, sa aton diri nga sosyedad, sa aton gobyerno, sa aton panguluhan, sa aton kalibutan, sa kinadalasang climate, sa tanan na area. Let us unite together in prayer and let us maintain our healthy relationship by banding together in the family for us to combat the extreme battle that the world offers to us. Let us intensify our prayerfulness as we are now facing hard times. Amay nga langit nun, salamat siningatak na nagapanugyan kami karong adlaw. Katuyuan mo nga ang pamilya may pag-iusa nga suod. Hindi lang sa pag-iusa sa material, kag sa financial, sa pagkaon, iusa sa relasyon, sa time, quality time, quality service, and prayer time. Kaya sa tanan nga bagay, bisan pa kay kung may unity sa panimalay, may unity man sa church, kag may unity man sa among sosyedad, may unity man sa gobyerno, kag sa bilog na kalibutan. And the bottom line is humbleness and Christ-likeness life. Amay, di kami karong adlaw kag sa panaputon sa pasinga simana sa labo ng mga activity nga among atubangon. Ug di kami kabuligay kami. Salamat. Anugyan kami po sa ngalan ni Ginoong Hesus. At this time, let's proceed to our offering. And for the offertory text in the book of Psalms chapter 4, verse 5, offer right sacrifices and put your trust in the Lord. So for our offertory special number music. Praise into the house of
a very good reminder to us. Ilabi na gid sa subong crisis, Ginoo. Salamat sa inyo mga tinipik sa among ginitaan, Ginoo. I-bless any kagamito ini Lord sa partiran sa imong kingdom. Salamat gid. As the Lord of the song says, hindi ka nagkulang, Ginoo. You have supplied our needs daily, O Lord. Salamat gid sa bugay, protection, safety, Ginoo, sa among trabaho, sa among kabataan, sa ilang eskwela, kay sa tlaldaw namon nga kami in and going out. Salamat gid Lord, for apart from you, lagi kami mahimo. We trust everything to you. In Christ's most precious name, Amen. As we conclude our worship today, let us join together in one final hymn of praise. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, which words and ordained evermore shall be. Holy, 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 through the darkness hiding, through the eyes of sinful men, Thy glory make us see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect in quiet, love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all Thy worship praise Thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Closing prayer and benediction by Pastor Darrell. Amay nga langit nun, malaang nga Diyos, matuod gid ang iyong mga pulong nakapadumdum. You alone is holy. Kabay pa nga hindi nga kanang Ginoo maka penetrate sa among kasing-kasing una-una. Kay ikaw balaan, matarong, putli, perfect ka nga Diyos. Takos ka tuuhan sa ligan, simbahon, alagaron, tawgon. Takos ka sa mga pagdaya, paghimaya sa among kabuhi. Kabay pa Lord, nga samtang kami nagapadayon sa pag-atubang isang damo nga mga challenges.
Di more kami amay maging isuod sa imo pagkamalaan kag pagkamatan. Di more kami nga magkapoy nakaangay kay Kristo. Not a perfect life, but a blameless life. Kamay pa Lord nga ang imo mga pulong amo ang gasustain sa amon. At sa pagbalik sa mga kauturan, sa lain-lain ng mga trabaho, karon nga semana, ang imo protection, provision, ang inako paghanong pag-akipan sa bukos panimalayan. Sa mga palangitanan, at mga pagpang-empleo, mga negosyo, mga kauturan naman ng mga overseas worker, ikaw gyapon na mag-aupod. Labi na sa tanan ng mga Kristohano, mga missionaries, mga pastor worker all over the world. Help us, Lord God, to hasten the proclamation of the gospel because we are now in these hard times, perilous times. Pagkamayo kami sa pagpalauli, at tayo ang mga dalanon, ang kalipay bukos sa among kasing-kasing na makabalik kami sa mga simana na may among kakunya na mag-unite naman kami sa pagsimba at pagkalaman sa inyo. Magkaroon ng bukas ang Diyos na nagalabaw sa tanan, ngayong galangok, ang grasya, kagaloy sa Ginoong Kristo at adlaw ng pag-eksperyensya, ang kahon, kontrol sa mga espiritu, pagpangikot at paglipay, pag-inay, mangin sa aton, aron kagtutok sa walang naging sa katapusan. Amen. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. In the morning and evening, and you're coming and you're going, and you're living and rejoicing.